magandang araw no, sa ating mga kanitid naman na keep on following the Philippine Native Chicken. Magandang araw po sa inyo. Sama kayo ng bahagi ng Pilipinas no, at sa ating mga OFW no, diyan sa labas na bansa. And even to our followers no, from Indonesia, other part of the globe that used to follow the Philippine Native Chicken. Thank you for the trust and confidence that you have given to the Philippine Native Chicken. No, sa ating mga kanitid, no, we're broadcasting no, dito po sa Technology Business Center, no, sa loob mismo ng campus ng Central Philippine University. Ang CPO po is a private university headed by our President, no, Reverend Dr. No, Ernest Howard Daguhoy. Kasama na po ang aming Chairman of Board Trustee, Attorney Peter Covera. Ito po yung kaibigan na kaakibat po nyo sa paglalaka ng Native Chicken commercial scale. No, si Philippine Native Chicken, Doc James for short. No, magandang araw po ulit no, sa ating mga kanitib, no, sa ama kayong bahagi no, ng mundo po na patuloy pa rin no, sa pagsubaybay kay Philippine Native Chicken. Maraming salamat po sa inyo. No, nakaraang video na by the way pala mga kanitib, sa magusto pala dyan, mag-join no, sa ating blended webinar seminar, face-to-face and online. Now, paki-contact yan sa number na yan. That will be, kay number na yan, kay Miss Amy. No, we'll be holding our webinar seminar, no, face-to-face seminar on February 17 no, at around 9 to 2 p.m. No? We'll be discussing about the commercial production of native chicken no, from day-old chicks no, papunta po, production of day-old chicks papunta po to production of native chicken no, for market. No? Yun mga kanitib sa mga gusto pa mag-join no, sa ating webinar seminar. No? May time pa po tayo no, para po na mag-join. And sa registration fee, no, paki-contact lang kay Miss Amy o di kay Miss Dana no, para po sa ating registration fee. No, iba kasi ang registration fee for those who will be joining us no, on the webinar, and iba naman po ang fee no, to those who will be joining us on the face-to-face. No. Sa mga gusto pa mag-join, no, on February 17, no, ang venue po natin is the College of Agriculture, no, Building 105 po. No, diyan po tayo mag-hold ng ating webinar seminar no, para at least no, sa ating mga gusto pa mag-join, no, magpili po kayo na mag-contact sa number na binigay natin dyan sa ating dashboard, no, kay Miss Amy yan, no, at saka kay Miss Dana. Diyan naman sa ating page makikita po nyo ang mga number po ni Miss Dana. No. Yung kasi yung pinakamaraming number no, kay Miss Dana. No. Ngayong araw, no, atin naman pag-usapan yung tungkol po kasi malamig po ang hangin. Kaya nasabi ko na noon kasi malamig ang simoy. December, ngayon po hindi na po December ang malamig ang simoy. Kundi ay dito na sa bandang huling linggo ng January, papunta pa yan sa February. No, ang mainit naman na panahon, maranasan natin na papasok naman on the March no, hanggang Mayo or Hunyo na yan na mainit naman yung panahon. No. Alam niyo mga kanitib, our chicken, no, pag medyo maginaw, diyan pumapasok ang maraming sakit. No. Kahit dito sa amin mga kanitib, ganun din yan kasi. No, that's why that we are putting chicken no, right in our place dito po para ma-observe namin at the same time na makabigay po kami ng karampatang sagot no, dyan sa mga problema po ninyo no, tungkol sa pag-alaga ng native chicken. No, ngayon po, ang isa kasi palagi sa nagiging problema no, ng ating mga kanitib, no, lalo na po sa nag-contact po kay Philippine Native Chicken, no, yung kumula sa ating mga kanitib, if you have some queries or questions, no, please couple it with pictures, no, especially if you're asking about the diseases, or if you're asking about your place and how to lay out the project, na please include no, the picture of your place para at least at paano po no, we can see kung ano po ang mabigay naming suggestion yan sa inyo and how we can help no, para po mapaituguyod ang pag-alaga po ninyo ng inyong mga manok. Now, alam niyo mga kanitib, isa kasi sa mga nakita natin is that na especially on the occurrences of either coryza. No, alam niyo kasi ang coryza kasi makanitib na mas mabilis dumami yan makanitib if there is what they call the presence of what they call the Staphylococcus aureus or either any of the species no, of what they call the Staphylococcus. Alam niyo kasi ang coryza makanitib, hindi yan nag-iisa pag umatake. Pag may Staphylococcus, no, lagot na. Alam niyo kasi makanitib yung sa tao, no, yung Staphylococcus epidermis, no, nangyari yung makanitib yung sa balat,
na yung parabang pimples natin, that is also by what they call the staphylococcus. And there are a lot of diseases associated with staphylococcus. Pag-usapan natin yan naman sa susunod nating episode. Pero ngayon, na pag-usapan natin yan, ang differentiation between the halak sipon caused by the Mycoplasma galliciticum and the bulging of eye can also be caused by what they call the Mycoplasma galliciticum. Pag dalawa po ang mata na halos lumaki na yan at sa nanarayong mata niya, ibig sabihin na kuraysa yan, makanitib. Pero pag ang mata po na isa lang ang closed, ibig sabihin na that is caused by what they call the Mycoplasma galliciticum. Alam niyo mga kanitib na ngayong malamig ang panahon. Ang isa kasi sa kasing sobrang ginaw kasi mga kanitib, isa kasi yan sa mga malaking dagok sa mga alaga ng manok natin. Na alam niyo kasi mga kanitib, habang gumiginaw yan, na ang ginagawa kasi natin, kahit lagyan natin yan ng incandescent bulb, na we try to provide what they call the rolling curtain. Ang iba naman, sobrang sarado yan. Na nakikita ko kasi sa posting, they're using what they call the pull enclosure na gamit ang plywood. But alam niyo mga kanitib, sa una, mabuti yan. Habang tumatagal mga kanitib, pag hindi nyo na-sanitize yung pen na yan, na pag dumami dyan ang dumidikit na mikrobyo, yung dumi ng tissue ninyo, that will be the one that will cause infection. Yung ko bakit na sa amin dito, ginagamit namin is Rysal, pero sa paggamit natin ng Rysal, na ang isa kasi dyan sa mga nakita natin, is that na yung kasama niyan, no, because we used to promote what we call the parlous budding technique. Alam niyo mga kanitib, the parlous budding technique that we are promoting, na isa kasi yan sa mga sagutan natin no, sa ating mga kanitib noon, that keep on asking, Dok, ano ba ang mabuting gawin na para na yung cost associated in brooding mapababa natin? Yung mga kanitib, alam nyo mga kanitib, if you be using incandescent bulb, ang tanong ngayon, magkano naman ang price ng incandescent bulb? And minsan may mga area tayo na mahirap na po maghanap ng incandescent bulb. May mga area naman na medyo marami, pero in terms of the cost, alam niyo kasi in the conventional means of brooding, you need about 1 watt per bird. Ibig sabihin na for every 100 that you have, na you need to put about 50 watts. But kung mayroon po kayong about 25, lagyan nyo ng 25 watts, minsan hindi pa kaya naman 25 yan. Minsan gawin po 50 watts, ngayon sa isang araw. Sa isang gabi, ilang oras yan. Yun mga kanitib. And that's why that we used to promote this, what they call the parlous budding technique. Kasi, ang titingnan natin dyan is that na impossible, yung ating manok na mas makatipid tayo. Kasi yung Rysal kasi mga kanitib, it used to hold the moisture, the natural heat produced by the body of your chicks. Hindi pa kasi ganun ka-complete yung balahibo niya. Alam nyo kasi mga kanitib, the feeder or balahibo ng ating manok, it serves as what we call the thermoregulatory organ ng ating mga manok. And that is why that pag hindi pa yung kumplito, ang magiging problema po natin, hindi pa sila ganun kahanda to counter the coldness of the environment. So ang ginagawa natin minsan, halos sarado yan. Pag sarado yan mga kanitib, ang magiging problema natin, accumulation of carbon dioxide. Ano ba yung ibig sabihin ng carbon dioxide? Paano natin malalaman na pag mararas ang carbon dioxide? Na stay about for 5 to 10 minutes in the area. Padangangati yung loob ng ilong mo, and then stinky odor, or hindi mo minsan masakit sa ilong, ibig sabihin po na meron kasi na sama-sama na kasi ang gases dyan, pag sarado na sa maging problema natin na ang katawan natin na rumiriak yan. Lalo na sa mga sisi because too much accumulation of carbon dioxide in the environment and keep on na respiring by the chicken. Ang nangyari niyan kasi, humihina ang katawan because there is no enough oxygen na papasok po doon sa katawan ng ating manok. Pag wala pong enough na oxygen yan, mga kanitib, ang tendency niyan is that na
the energy na kailangan. To produce energy pala, kailangan doon is pagkain. You have the pagkain there, pero ang oxygen is kulang, lagot mga ka-native. Na pag kulang ang oxygen sa katawan ng manok po natin, the tendency it will lead to what they call the stress, and pag nag-stress yan, na alam nyo kasi, no, humihina na ang immune system. Diyan po pasok po ang mikrobyo. Yung kung bakit nasabi palagi ko is that na lagyan po nyo ng garlic emulsify concentrate, kahit magsipon yan, ang resistance niyan, no, or what they call the tolerance of the chicken, no, mataas pa rin. Because in a study we conducted dito sa CPU, pumapakita na ang manok po na binibigyan natin, no, ng tawag dito ng phytomedicines, in terms of their lymphocyte and in terms of their white blood cell, no, halos mas mataas yung count niya compared doon sa wala po. Yun mga ka-native ang binta. Na, as what I've mentioned, that the Philippine native chicken, we are not a blogger only, but we are a research center. Na, research center based at a university. Hindi po kami blogger lang. And that's why that we are sharing this information, all the findings that we have in the study we conducted, na pinapaabot po namin sa inyo para magbigay po ng kalinawagan. Iba kasi yung usapan, pag napakinggan lang, pag nabasa lang mga ka-native. For us, no, we are doing this one para po makatulong sa ating mga ka-native. Otherwise kasi mga ka-native, no, anong nangyari dyan kasi, no, sabihin natin, na native chicken is proven to have what they call the higher tolerance or the higher resistance to infection. Totoo po yun sa una lang. However, pag ang number ng chicken po nyo mataas yan, no, tumataas yan, ang resistance kasi dyan because of the practices that we have, the cultural management that we have employing in our farm, na yan po ang isa nangyari. The breeding system that we are doing, na ang kagandahan kasi sa native chicken compared to those what they call the hybrid chicken is that na sa native chicken, you can use it for several generations. Possibly the effect of what they call the inbreeding can be observed, but now you can use it on number of generations. Yung kung bakit dito sa CPU, no, we are doing the research na kung saan po to produce what they call the phytomedicines. Alam nyo mga ka-native, isa kasi sa nakita namin, even dito po sa aming station, ang isa po sa nakita namin is this. Pag dinapuan ng sakit ang manok ninyo, and then you invested hundreds of thousands, ano ang gawin nyo? Pabayaan nyo? Whether we like it or not, we will find means on how to control or prevent the infection. Because of the absence of possible medications, na kung saan po, angkop doon sa pangailangan ng market natin, we resulted to the use of what they call the synthetic chemicals. Yung kung bakit mga ka-native at Central Philippine University, we have done something na kung saan po makatulong po sa inyo na in using what they call the plant extracts. Otherwise, mga ka-native, pag palaging ginagamit natin, as what I mentioned, no, even in some other friends that we have, no, discussing with them, sabi niya, Doc, na parang ayaw ko na kumain ng fast-growing fowl. Na, bakit? Grabe kasi medication. And that is what is being needed, no, especially na if na ang manok kasi mga ka-native, pag mabilis lumaki yan, ang trade-off niyan is the resistance to infection. That is why at Philippine native chicken, sabi ko is that na wag po natin na pasubrahan in terms of what they call the selection process. Bakit? Pag sobrang laki niyan, ang mangyari dyan, we are also the one na putting the chicken to the extreme whereby we need to put na medication na sobra-sobra. Alam niyo mga ka-native, as we are raising chicken, hindi ibig sabihin na alaga ka lang ng alaga ng manok and then hindi po ninyo kinoconsider ang cost of production that you have. Impossible mga ka-native if we can reduce the cost of production. For example, the common practice na you can spend about 20 pesos per head for a medication, maawa po kayo mga ka-native. 20 pesos. How about if you have 1,000 chicken? That is only equivalent to 20,000. However, mga ka-native,
If that 20 pesos can be down into 1 peso, ibig sabihin po, you have the saving of 19,000. That is why dito po sa amin sa Central Philippine University, sabi namin na kami na siguro ang lokong-lokong research station or even the technology provider na sabi namin na pwede bang boss buwasan natin? Possible plan, hindi tayo gagamit ng phytomedicines, the better. Now, if we'll be using the phytomedicine, pwede bang mapamura-mura natin? And that is why that ang isa sa makikita po niyo mga ka-native is that at Central Philippine University, we are not recommending in terms of tablespoon, especially to our emulsified concentrate. It is because na patak lang po ang kailangan ninyo. Alam niyo mga ka-native na si Philippine Native Chicken noon, nag-aalaga din ng manok. Before we dealt in this kind of research center. Yung kung bakit mga ka-native, kailangan natin panahon na medyo alanganin na. Pero tandaan nyo mga ka-native, balik naman tayo sa sunod na episode, pag-usapan naman natin dyan ang kung ano bang mabuting gawin natin. Dagdagan natin impormasyon, bigay natin sa inyo. And that is one way that Central Philippine University can be of help sa ating mga ka-native. I know na kung saan po ang paglaga ng manok, makibigay sa atin ng pera. Pero kung ang problema natin is ang technical support na wala po sa atin, and we're engaging in greater number, tapos na mga ka-native. Yung kung bakit na sa ating mga ka-native na malapit dito sa Central Philippine University or in Iloilo base, if you want to engage in commercial production of native chicken, na ibig sabihin po, by the hundreds yung mga inahin po ninyo, pwede bang wag muna? Puntahan nyo muna si Philippine Native Chicken, puntahan nyo muna ito sa CPU, at saka magkita po tayo, mag-usapan natin muna bago po kayo mag-engage. But if you're raising native chicken in backyard, walang problema, kayo nang bahala dyan. But if you're raising the chicken by the hundreds, pwede bang pag-usapan muna natin. And that is why at Central Philippine University, now we're extending the support from the technical down to what they call the marketing support. Alam niyo mga ka-native, kailangan po natin yan. Kaya lang, ang ating panahon, kulang-kulang na po. And that is why that's ating mga ka-native. Thank you for being with us always. Thank you for the trust and confidence that you have given to Central Philippine University, lalo na po dito sa the Philippine Native Chicken. Sa mga impormasyon na karagdagan, if you want to visit, please click the philnativechicken.com para po sa karagdagang impormasyon. Makikita po nyo dyan sa ating website the information that you are looking. Ginawa natin, ilagay natin sa website para at least kahit paano po makikita po nyo dyan sa website kung ano ang mga impormasyon na yan na kailangan po nyo. Alam nyo kasi sa dubang dami ng impormasyon na lagay natin sa ating page na mahirap na minsan mag-scroll. Again, in behalf ng aming Presidente, Reverend Dr. Ernesto Wardeguy, kasama na po ang aming Chairman of Board Trustee, Atty. Peter Cobera, this is your parent host, kaakibat po nyo sa Palagay Native Chicken in commercial scale, si Philippine Native Chicken. Doc James, for short. Kita naman tayo sa susunod nating video. God bless and keep safe sa ating mga ka-native and hoping to see you again in the next video that we'll be posting dito po sa ating page.